So tornado season ngayon. Ang nakakatakot dahil pag natutulog ka sa mga rest area, lalo sa gabi, okay, meron palang tornadong namumuo malapit sa iyo. Welcome back to the channel. Guys. Nandito pa ako ngayon sa Winnipeg. Maaga akong dumating dito sa track dahil akala ko, hindi ko naalala kasi yung oras, kung anong oras ako nag-stop kagabi. Kaya dumating ako dito 5:45 ng umaga. So meron pa akong 15 minutes or 30 minutes kasi after 10 hours tsaka pa lang ako mag 15 minutes na pre-trip. So, no oras na? 7:30 pa ako alis dito sa Winnipeg. Saglit lang, tulog lang sa bahay kasama aking mga anak. And then, yun nga, papunta ako ngayon today sa Wayne, Arkansas para dito sa aking delivery. Ano lang to, basic na oversize. Ano lang siya, 11 ang wide yung both sides. Easy job. And guys, bago ako mag-start ng pre-trip, meron pang 15 minutes 12 minutes. So babasahin ko muna itong mga comments. Hindi naman lahat, random comments lang. Pasensya na kung hindi ko kayo lahat ma-shout out dahil busy rin ako. Minsan hindi na nga ako nakakapag-reply sa mga comments ninyo. But salamat sa mga comments. Nababasa ko naman. It takes time lang for me para replyan kasi ayokong mag-reply lang ng kung ano-ano. Gusto ko kung ano yung question ninyo. Kung pwede ko siyang gawan ng vlog, gagawan ko siya ng vlog. Just like now, nagtatampo na dahil matagal na daw siyang subscriber from Pulse Hauling pa dun sa tanker. And then until now, hindi ko pa rin daw siya shoutout at laging deny. Hindi naman nadi-deny. So I think ngayon ko lang ulit nabasa yung kanyang comment. Si Almer Santos, shoutout sa'yo. Pulse Holding ka palang subscriber na ako. Palaging nagpapa-shoutout, palagi ding nadi-deny. Sabay tawa. Yeah, sorry Almer Santos, pasensya na kung nagpa-shoutout ka before sa Pulse Hauling. That was before. Noon pa yun. So hindi ko na nabasa. Matagal na kung balikan natin mga comments, no? And shoutout kay Nax Mayer. Isa siyang sundalo dito dyan sa Amerika, pero naka-base siya sa Pilipinas. And ito yung comment niya. Marco, I hope all is well. That ice road adventure was treacherous and challenging. We're heading back to the Philippines. Duty calls. We all look forward to the ever famous authentic Jollibee meals. Stay safe, my guy. Carry on, sir. Take care and enjoy your stay in the Philippines. Snappy salute. And si Berhelio Rivera, watching from Barstow, Saskatchewan. Galing ako dyan the last few days. Panay balik ko ng Saskatoon dahil nga yung load ko ngayon galing din ng Saskatoon. And si Asim Life, ito yung isang truck driver na German guy but lumaki na dito sa Canada. And viewers ko rin siya. Isa siyang truck driver from Portage Transport dito sa Manitoba. Nag-meet kami sa Saskatchewan. Saskatoon. Tinigilan niya ako
And I think nandun sa aking Facebook Reels, I think nailagay ko Facebook Reels or something, basta sa Facebook ko. Viewers din siya. Meron siyang mga, kung ano yung mga ginagamit ko dito sa aking vlog. Dito sa gilid, meron siyang GoPro. I think 2 GoPro niya, isang drone, may mga camera siya. Nag-i-start na siya mag-vlog. And then sabi ko sa kanya, huwag kang mahiya kung ano yung mga comments, positive or negative comments na natatanggap mo sa videos. Tanggapin mo kasi it helps you para mas galingan mo pa yung vlog, di ba? So parang life ba, lagi kong sinasabi, yung buhay natin hindi puro positive, okay? Hindi puro negative. So kailangan balance yan. Kasi hindi aandar yung sasakyan, yung kotse mo, kung puro positive yung baterya. Tama? So kailangan may positive, negative vibes, okay? Basahin mo yung positive, and then tandaan mo yung negative, and then para maging inspirasyon na the next video, kailangan gandahan ko na para itong basher na ito mawala na at magugustuhan na niya. Ganon yun. Okay? So na-meet ko siya, isang truck driver from dito lang malapit sa amin. And then ang asawa niya ay si Lorma. Shout out sa'yo, Lorma and Alan. Lagi silang nanonood. And thank you for dropping by doon sa truck stop, Alan. So hey Marco, it was nice meeting you today in person. Watching your video now as I write this comment. Keep up with your great videos. Thank you, Alan. Keep safe and keep on tracking. And Jeff Istoye, paano pala Idol Marco yung naka-visit visa, makapag-aral ba ng truck driving? I think balikan mo yung sa baba ng aking video. Sa baba ng aking video may isang tourist visa doon na Pilipino na nakakuha ng truck driving. Okay? And then it depends kung saan kang probinsya. And I'm not really sure kung yung kanyang technique ng aking kaibigan ay apply pa rin sa'yo ngayon na naghihigpit na si Canada about sa mga international student and sa tourist visa. So hindi ko alam kung applicable pa yan sa'yo yung ginawa niya. But nung hindi pa humigpit, dahil sa ating mga kapatid na mga Indiano, inabuso yung program ng international student. So ngayon, sobrang higpit na ang international student. Kaya I don't know kung anong klaseng pathway na naman. Pero but yun nga, ang advice ko sa inyo, it's better na mag-take kayo ng butchery dyan sa Pilipinas. Kasi isa yon sa mga hiring palagi dito sa Canada, like sa Nipawa. Shout out sa mga Pilipino dyan sa Nipawa, na mga taga Cagayan de Oro, mga kakilala ko sa Nipawa, mga butcher yun. Okay? Take kayo ng butcher dyan sa Pilipinas. 6 months yata yung training sa TISDA. Then magtrabaho kayo as butcher instead na truck driving kayo dyan sa Pilipinas kung wala kayong experience. Tapos it takes time para makakuha ka ng experience sa trucking. Okay? Dyan sa Pilipinas, kasi gagawin ka pang helper. Takes time. So ang butcher, aral ka ng 6 months, and then trabaho ka sa Monterrey kung saan ka pwedeng mag-butcher dyan sa Pilipinas. Na 2 years yung experience mo sa Pilipinas, kahit anong company, din mag-apply ka papuntang Canada. Kasi open naman lagi ang butcher dito sa Canada. Kasi yung mga butcher dito pagdating sa Pilipinas, sa Canada, after 2 years na ma-PR sila, yung permanent resident na, umaalis na sa pagiging butcher. Yung iba nagninegosyo, yung iba nag-aaral, yung iba nagta-truck driver. So kukulangan na naman yung butcher nila. So mag-hire na naman sila sa Pilipinas. Ganon ang process. Rotation lang. PR, alis. Kuha ng bago. PR, alis. So it's better na yung nasa Pilipinas, it's better na kumuha kayo ng butcher. Okay? But yung mga nandito sa Canada, kung about sa trucking school, kung pwede ka pang mag-drive, hindi lang ako sure kung applicable pa rin ba yung sinasabi ng aking kaibigan na pagkuha niya ng lisensya. At ngayon, malapit na siyang ma-PR, guys, yung tourist visa na yun. Next time, ma-meet ko siya dito sa Winnipeg ulit kasi busy din siya sa work niya. And then busy rin ako. Pag nagkatagpo kami, then update natin kung ano ng status niya ngayon dito sa Canada. And si Garap, kare-regular ko lang din, Sir Marco, sa company ng Night Transport after 30,000 miles. Wow, congrats. Salamat at dami ko natutunan sa channel mo, sir. Sana ma-meet ko din kayo. Yeah, driver din siya sa Amerika. Ngayon, meron din ako mga nakakausap sa Amerika
na nasa Life 360 namin ngayon na nag-start na rin ng tracking sa Amerika. Kinuha sila ng asawa na, I think nurse yung mga asawa nila, kinuha, then nag-start ng tracking sa Amerika. Pero wala pa akong na-interview na isang truck driver na Pilipino sa Amerika kung paano niya ginawa. Kaya wala muna akong ma-share sa inyo kung anong proseso, okay, dyan sa US. Kasi mas maraming Pilipino dumadating dito sa Canada compare mo sa US. Yung mga nasa US, yung mga pinipetisyon ng mga asawa nila. Okay, Garap, ingat ka sa biyahe, okay? Keep safe and keep on tracking. I'll see you soon sa highway. And si Ivana nakasulat dito. Hindi si Ivana na Alawi, ha? Galing naman, Kuya Idol. Nasa Dubai pa ako, napanood ko yung vlog nyo. Anyway po, lahat ng vlog nyo po pinapanood ko. Ako ngayon nangangarap nangangarap din mag-driver. Pareho kami ni Kuya, student wife namin. Yun ang kinakabahan ko, Idol. Sabi nga ni Kuya, mahirap maghanap ng company kung wala kang experience. Wala rin naman po akong kakilala dito na truck driver sa Calgary. And sana ma-advise niyo po ako. Salamat, ingat po sa biyahe. Yeah, isa yun sa tawag dito, sa magiging, hindi naman siya problema, but magiging kunting hadlang. Pag once nakagraduate ka ng class 1, it's hard na maghanap or to find job as tracking. Kasi may mga company, tama nga yung sinabi ni Koy Koy, paano ako makakapag-experience kung hindi mo ako tatanggapin, okay? Always remember, guys, we all came from nothing, okay? Hindi tayo pinanganak na mekaniko, hindi tayo pinanganak na truck driver, hindi tayo pinanganak na nurse, hindi tayo pinanganak na piloto. We all came from nothing. Tama yun. Kung hindi mo ako tatanggapin, paano ako magkaka-experience? It happens to me before dito sa Winnipeg nung kararating ko lang sa Winnipeg that time, and then may in-applyan akong work, tracking din. Sabi niya sa akin kung meron ba daw akong Canada experience dito sa Canada, okay? Sabi ko wala kasi kararating ko lang, but bigyan mo ako ng truck, I'll show you kung paano umatras, paano ang driving, kasi galing na ako ng Europe, galing na ako ng Saudi Arabia. Tapos sabi niya, kailangan namin ng 40 hours yata yung hinihingi na before na tracking school, no? May oras sa school before. Kaya sabi ko sa kanya, paano ako magkakaroon ng experience kung hindi mo ako tatanggapin? Tama din yung sinabi ni Koy Koy. Paano ka magkaka-experience kung hindi mo ako tatanggapin? Okay? But, huwag kang mag-alala, Ivana. I-add mo ako sa Marco. Add mo ako sa Marco Obando, yung aking Facebook profile. I-add mo ako doon. PA mo ako doon. Bigay ko yung number ko and let's talk. Okay? Baka may maitulong ako sa'yo kasi may mga connection tayo, may mga kakilala tayo na tumatanggap ng new driver. Pero kailangan, kasi nandiyan ka sa Calgary, make it sure na mag-apply ka na rin ng US visa mo. Para pag nag-apply ka sa isang tracking company, kadalasan kasi ng tracking company dito is US, Canada ang route. So at least meron kang US visa para mas advantage sa iyo kahit bagong truck driver ka. Huwag kang mag-alala, merong company na tumatanggap ng isang katulad mo na bagong driver. Si Koy Koy, ipapasok sana namin doon, but wala lang siyang US visa. Advantage sa iyo kasi nandyan ka sa Calgary, malapit ang US Embassy dyan. So mag-apply ka na para at least habang naghihintay. Okay? Basta PA mo ako, tutulungan ka namin. Marami kami mga Pilipino dito na baka sakali may pasok ka namin sa isang kumpanya pag meron ka ng lisensya. So yun lang, guys. Tama-tama, tapos na yung aking 10 hours on duty pre-trip. Yeah. So guys, huwag kayong mag-worry, okay? Yung mga nandito na open work permit, bring it on. Kung meron kayong pera na pang class 1, bring it on. Let's try, okay? Magandang trabaho to dahil once na nakapag-build ka ng experience, napaka-smooth na. Experience lang naman ang kailangan mo dito na ma-build up. Okay? Pag na meron ka ng experience, sunod-sunod na yan. Kung mamimili ka na ng trabaho, at least meron ka ng enough or good standing na experience.
Rush hour today, 7 ng umaga, pero napakasinag na ng araw. Pausoling. Rush hour. Hirap tumawid. It's done. Last one. It's mine. Last one sa pinto. Welcome back to North Dakota, guys. Pasok na naman ako dun sa loob. Turn right on I-29. Pasok ako sa loob, guys. Crossing US border. Okay, thanks. The gate is open, guys. Exit veteran inspection, commercial parking. Oh, that's a cute one. Tinanong ako dun sa loob, pagpasok ko kasi bawal dun ang camera eh. Bawal dun ang dala ng cellphone, bawal naman dun sa loob. Nakalagay dun cellphone is prohibited. So tinanong niya ako, dami niyang tanong, nung lalaki, how long you been driving a truck?
tumatawid ka border to border, wala kang violation sa border, wala kang naging offense sa kanila, na hindi ka nakitaan nung unang biyahe mo na yung mga kontrabando ka na hindi na-declare. Kasi once na pull over ka dyan or na secondary na may mga product ang hindi na-declare, tapos susulat, ilalagay nila dun sa itong tao ito, meron itong ganitong history niya, so on and so on. Sa pagbalik mo ng pagbalik, nandun lagi yung record mo, hindi mawawala yun. Lagi kang example lang, hindi ka nag-declare, so tatatak na yan doon sa record nila na hindi nag-declare ito ng goods niya. So the next time around, every time na mapasok ka ng US, baka akatin ka ng akatin sa truck. Dahil nga, hindi nga sabi ko, hindi ka nag-declare, may offense ka, naka-note na doon sa pangalan mo, diba? Kasi malalaman nila yan saan ka nag-cross ng border. Nandun lahat ang history mo eh. Doon sa tags ka ng passport, nandoon lahat ang history mo. Saan ka nag-cross ng border, wala kang offense doon, wala kang violation, malalaman nila lahat doon. Kaya, I don't know, wala man akong history, wala man akong offense yan sa border na yan. O kahit saan papasok ko ng border, wala. That's all clear. Nakalangway na kasi nakalangway na dahil sabi niya, how long you been driving the truck? Yung mga unusual na mga tanong, no? Hindi na kaya tinanong kung saan ako pupunta, hindi niya tinanong kung anong laman ng truck, kung anong karga ko, anong yung pagkain ko, kung may declare, wala na, yun lang. Tanong niya, how long you been driving a truck? Masyado tumitigil dito dahil after ng North Dakota, diretso na yung mga drivers pagka refuel dun sa Loves or Flying J, diretso na sila sa kanilang destination. At pwede kang tumigil dito dahil ito ay rest area. Ciao. Hi guys. Okay guys, alam nyo ba, the last few days ay rumaragasa yung tornado dito sa Amerika. Iowa, Nebraska, Oklahoma. Grabe ang tornado, nananalanta. Yun ang nakakatakot. Dahil kung natutulog ka, kasi I think one time merong isang tornado na gabi siya tumama, gabi siya bumira. Yun ang nakakatakot. Tumitigil ka sa mga truck stop, no? Rest area, kasi ngayon ay tornado season na Amerika. Lalagay ko dyan sa screen niyo yung mga tinatamaan or yung nakaka-captured ng mga tornado. Oklahoma, Nebraska, Iowa, Nebraska, and Oklahoma. So tornado season ngayon. Ang nakakatakot dahil pag natutulog ka sa mga rest area, lalo sa gabi, okay, meron palang tornadong namumuo malapit sa iyo. Kaya ngayon nag-ano ako sa apps
na pwede akong magbayad ng apps para ma-detect ko yung mga tornado kung saan banda may mga tornado. Ngayon, ang pangit ng panahon, pero merong forecast ng tornado somewhere, napakalaki, somewhere dito sa Missouri na dadaanan ko bukas. Pero sana tapos na, baka ngayon kasi ang pangit ng panahon ngayon. Ang ulan, ang lakas ng ulan, lakas ng thunder roar. Okay, kita nyo sa apps ko. Ang laki ng ulan. Okay? Yan o. Yan, laki ng ulan. So nakakatakot to dahil baka ito yung ayokong isipin. Tingnan ko lang kung saan siya pupunta. Papunta nga sa akin, no? Tatamaan talaga ako. Yeah, tatamaan ako. So rain siya will start in 2 minutes. The rain will start in 2 minutes. Nakita ko ng loves. I need to stop. For the night. 600 meters. Keep right to US 34 West. Whew. Keep right to US 34 West. In 600 meters, keep right to US 34, then take the first right. Yes, sir. Sana may bakante pa. 6 o'clock, almost 7. Taas pa ng araw, 7 o'clock, pero ang araw ay nasa alas 3. Nasa alas 3 pa. Wala na akong driving hours. Yan ang sinasabi ko, pag summer, yung araw ay napakataas pa, pero ubos na yung oras mo. Pwede ka pa mag-drive dahil taas pa yung araw. But you're running out of hours. Turn right on 188th Street, then take the first left. There you go, man. Tapos yung aircon ko pa nagloko. Taas ng araw, no? Nasa alauna pa ngayong araw. Kaya no doubt na nagkakaroon ng storm or tornado dito. Marami pang bakante, I think. Turn left. Yeah, thank you. Hindi na kita kailangan. Tuyo ka na sa akin. Puno na, man. We have space here. Okay. Space doon sa unahan. No more. Okay.
ganitong situation guys, kukunin ko na yung spot. Atras ako, pero pag mayroon pang spot na hindi ako atras, doon ako. Sarado na yung mga bintana ng mga driver dahil init, nakaharap sila sa inyo. Kaya pa yata isa dito. Okay. Nakapwesto na ako ngayon dito guys. Wala pala tong harang sa likod, kundi itong gutter dito. Oh, sana walang tornado. Dito pa ako sa Iowa. Sana walang tornado dito. Oh shit. Shit. Bali man. Okay, buti meron akong spare.
Bali siya oh. Yeah, buti may spare ako. So far so good kasi tumaan ako sa masikip kanina na highway, yung tulay. Buti hindi nadali itong mga mga ilaw. Buti may spare ako doon. So kasya pang isang truck dito. Kasya pa. Bala ko sana igigitna siya para akin yung dalawang space. Masyado naman akong gahaman pag gano'n. Yeah, kasya naman oh. Kasya pa. So dito ako papalipas ngayon sa... Oh, ang ganda ng truck guys oh. Oh my. National Worldwide Moving System. Ito yung mga truck na ginagamit pag naglilipat ka Canada to America. Laki. Kita mo yung truck niya. Diba? Bahay na yung loob eh. Bali ano yan, customize. Meron na siguro washroom yan. Meron siyang pintuan sa likod oh. Galing. Moving storage. From saan yan? Virginia. Fredericksburg, Virginia. Laki no? Haba ng wheelbase niya. Grabe. Yan ang masarap pang long haul. Diyan ka natitira. Hindi mo na kailangan ng bahay dito. Dahil nandyan na, washroom. Wala ka na babayaran mortgage. Kundi babayaran mo na lang yung truck. Matapos mo yung truck. So meron kang motorhome. Meron ka ng RV. Namamasyal ka na. Kumikita ka pa. Di ba? Ganda, magandang truck. Anyways, I think meron akong extra dun eh. Ganda oh. Parang day cab lang siya na style eh. Tapos day cab. Tapos dinugtungan ng bank. Galing naman. Okay. Bago to guys. Bago. Mababalik din pala yun. Sana hindi natanggal to. Anyways, yeah. So dito lang papalipas ng gabi. Tutulog na ako. Dahil meron pa akong 1,000 plus kilometers hanggang dun sa customer sa Arkansas. But ma-deliver ko to, ma-unload to by... Today is Tuesday. Ma-unload to mga Thursday morning dahil darating ako dun hapon. 1,000 kilometers, that's 10 hours drive. So hapon just Thursday na umaga matanggal to sa akin. Tama-tama, makakabalik ako ng weekend sa Winnipeg and then off na ako. Okay, so guys, daghang salamat. Pag-amping mo tanan. Meron pa ako gagawin sa truck. Keep safe.